Hello sa mga katulad ko na chill na law student. And today's video, pag-usapan naman natin ang the chill way of digesting case. Di ba? Para naman at least maging chill lang sa law school. Okay, proceed tayo. Chill lang dapat tayo sa pag case digest. Di ba? Digesting a case is isa to sa mga pinaka-critical na skill na kailangan natin dito sa law school. And it requires understanding. And ang pinaka-key element dito ng korte is yung pag-summarize natin ng decision nila. 'Di ba? Pag-summarize natin na parang nanonood ka lang ng isang movie pero ginawan mo siya ng sarili mong trailer. Ganon yung pag-case digest. Ngayon, dito sa sa video na to at sa presentation na to, ipapakita ko sa iyo yung isang step-by-step guide na tailored talaga para sa katulad mo na chill na law student. Diba? Gagaya ko, para at least maging effective ka na chill na law student. Chill pero hindi ka kampante. Okay? This is how we play the game ng law school. Okay? Let's proceed. Number 1 kasi talaga na kailangan natin maintindihan is kailangan mo muna talagang ma-read yung full text ng kaso before attempting to summarize. Alam naman na natin na we are living in this modern day. Pwede mo na lang din i-search sa online yung mga case digest. Pero para matuto talaga tayo mag-case digest, kailangan maintindihan natin yung full text. 'Di ba? Kailangan natin yung mabasa muna. Napaka-importante talaga nun kasi may mga detail doon na hindi natin mahahanap sa mga case digest na nasa online. 'Di ba? Kaya nga kailangan natin talaga mag-pay ng attention dun sa both facts and reasoning ng court. At syempre, para ka na ding nagbabasa ng Wattpad, gano'n, or yung pinaka-favorite mo na story. Imaginein mo na you're just reading a story. And at the same time, you're learning. And that's the very important thing about reading the full text of the case. Okay? Let's proceed. Ngayon, kailangan naman natin ma-identify yung parts ng digest. 'Di ba? Una, meron yung tinatawag na yung case title, 'di ba? Yung title nito, ano nga ba, tungkol saan, yung pangalan ng nandun, 'di ba? Yung petitioner, sino doon, 'di ba? Yung mga GR number, date, kailan na nag-decide yung court, and yung facts of the case or yung facts. Yung facts kasi ito yung sinasabi natin na 5 W's and 1 H. The what, when, where, who, sino, and why. And at the same time, yung how. Yun yung sinasabi natin na 5 W's and 1 H. Makikita mo yun sa facts of the case. Nakalagay doon, summary. 'Di ba? Summary lang siya. Para kang nanonood ng trailer lang ng isang movie. Tapos may intindihan mo na kung ano yung nangyari doon. Di mo kailangan ikwento lahat, ganun, hindi. Kailangan mo lang talaga ng total na summary. Okay? Ganun siya. And then, after ng facts, ano yung issue? Siyempre, ano yan bakit nangyari to? Ano nga ba talaga yung pinag-awayan nila? Kailangan mong mahanap yung legal question. The court needed to resolve. Yun yung sinasabi na to. Yung issue is nag-uumpisa sa whether or not. Ganito siya na frame ng court. No? May makikita ka dyan na more than one issues. So, be sure na malista mo siya lahat. Okay? Hindi kaya kung gumagamit ka ng laptop, ganyan, copy-paste mo na lang. Ganun. 'Di ba? And then, yung ruling. Yung ruling kasi, this includes 2 subparts. Yung held, ito yung state the answer dun sa issue. 'Di ba? Whether or not na itong taong to, mamaya magbibigay tayo ng example. Okay?
ang nakalagay dito is either yes or no. Dito naman sa ratio, dice then, explain the court's reasoning behind its decision. This part should summarize why the court ruled the way it did, citing any legal principles, doctrines, or precedents the court relied upon. Okay? Dito naman sa sa disposition, summarize how the court ruled on the case, including any penalties, damages awarded, or orders given. Analyze the key elements. Focus on the facts that led to the legal dispute. Kagaya ng nabanggit natin kanina, apply the 5 Ws and 1H, or mas kilala sa Tagalog na basa kasi paa. Ito yung basa kasi paa. Bakit? Saan? Kailan? Sino? Paano? At ano? Okay? Diba? 5 Ws or 1H. Basa kasi paa. Kailangan mo naman maintindihan the issues that the court needed to resolve. And syempre, pay attention to the court's reasoning. Ito na yung sinasabi natin. Diba? Yung ratio, dice then, de. As this often the most important part ng digest. Okay? Ngayon, use legal doctrines or principles. When the case relies on the specific doctrines or principles, example, in civil law, criminal law, constitutional law, be sure to include them in your digest. These are often cited in exams, and professors appreciate when you understand the legal principles behind a decision. Ibig sabihin nito, focus on what is relevant. Kung yung case digest mo is nakafocus dun sa isang subject mo, dun ka lang mag-focus. Example, ito nga, criminal law. 'Di ba? Mag-focus ka dun sa mismong facts on issue about criminal. 'Di ba? Ganun siya. Okay? Focus on what is relevant. Tapos i-connect mo yung mga legal doctrines and principles dun. Madali mo na lang din intindihin to. Mamaya. Proceed tayo. Ngayon, keep it concise. Aim ka talaga dapat sa clarity and brevity. No? The goal is to summarize the case so you can recall its essential points for class discussions or exams. Avoid overloading your digest with too many details. Dapat short and concise. Ibig sabihin nito, ginawa mo yung KISS principle. Keep it short and simple. Pero mabilis lang din siya maintindihan. Okay? Proceed tayo. Ngayon, dito na tayo sa tinatawag na example of case digest format. Sa case, meron kang makikita na case title, like nakalagay doon, People of the Philippines versus Juan de la Cruz. May nakalagay dyan na GR number 123456. This is just an example. Ito yung date of decision, Supreme Court of the Philippines. Ganyan. And then, makikita mo doon yung facts of the case. Ito, basahin natin. Juan de la Cruz was accused of theft. Yung sa 5Ws and 1H, nasagot na doon yung who, sino. 'Di ba? Kasali yun sa facts. Si Juan de la Cruz was accused of theft. Ano? 'Di ba? Nasagot na. 'Di ba? Ano? What? After allegedly taking property from his neighbor, the prosecution argued that de la Cruz entered the neighbor's house and took valuables without consent. De la Cruz, however, claimed that he was given permission to borrow the items. O dito pala makikita mo na yung galawan ng 5Ws and 1H. Makikita mo yung pattern. Okay, proceed tayo. Ngayon, doon naman sa issue, ito na yung sinasabi natin na sinasagot mo na.
'Di ba? Ano nga ba yung nakita mong issue dun? 'Di ba? Ano? Nasagot, ano yung issue? Yun yung lagi mong itatatak sa mind mo pag sa issue. What is the issue? Ngayon, dun pa lang sa facts of the case, makikita mo na yung issue. Ang issue dito is kung guilty ba siya ng theft. At dito mo na ilalagay yung won principle. Ibig sabihin, panalo ka na. W-O-N or whether or not. Ganun yung pattern. Whether or not the accused is guilty of theft. Then, proceed tayo. Dito naman sa held, sinagot mo na. 'Di ba? Sinagot mo kung talaga bang guilty siya dun sa theft. And sabi nga natin kanina, ang sagot lang dito, it's either yes or no. Ngayon, dito naman, sa case ni Juan de la Cruz, ang sagot is yes. The accused is guilty of theft. Ngayon, proceed tayo. Dito naman tayo sa ratio dende. The court ruled that the act of taking the property without consent constitute theft under 308 of the revised penal code. The accused defense of permission was not supported by evidence, and the testimonies of the prosecution's witnesses were deemed credible. Ngayon, kung dito pa lang makikita mo yung pattern, dito mo na nilalagay yung mga legal basis, 'di ba? 'Yon. Proceed tayo. Dito naman sa disposition, ilalagay mo dito yung ganitong pattern. Disposition. The Supreme Court affirmed the conviction sentencing De La Cruz to imprisonment of 6 months. Yan yung pattern nilalagay mo. And syempre, dun lang, ito yung tinatawag nating chill law method. Ngayon, by following these steps, you will be able to digest cases efficiently. At ulit-ulitin mo lang, pag hindi mo siya naintindihan, ito yung pinaka-crucial skill for understanding jurisprudence and excelling in law school. And always remember, this is not the end. This is just the beginning. There is always a way, and we call it the chill way. Have a great day. Peace.